Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap maging karibal ang mas gwapo o mas maganda. Pero mas mahirap na karibal ang tukso ng pera. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela. 26 years old at ako po ay nakatira sa Marikina City. Isa po ako sa inyong mga masusugid na listeners at paborito ko po talaga ang inyong programa. Na hindi lamang po ka-relate kundi kapupulutan din po ng ginintoang aral. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo, Papa Dudut. Ngunit ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kahit nalampas isang taon na po kasing nangyari sa akin ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay talagang napakasakit pa rin po ng lahat. Bukod pa dyan ay nahihiya at naaawa pa rin po kasi ako sa aking sarili sa mga sinapit ko sa pagtataksil ng aking asawang si Alan. 2017 po noong kinasal kami ni Alan, Papa Dudut. Bago niyan ay naging mag-boyfriend muna kami ng isang taon. At nakakahiyaman pong sabihin ay nagkakilala lamang po kami sa Facebook. Gayon pa man ay naging magka-chat na rin naman po kami ng mga 6 na buwan bago kami nagkita. At masasabi ko rin naman po na kahit na papaano ay nagkakilala na kami ng husto bago kami nauwi sa kasalan. Nang magkakilala po kami ay driver po noon si Alan sa isang negosyante na may sasakyang nakarehistro sa isang ride-sharing service. Samantalang ako naman po ay caregiver ng isang mayamang matanda na nakatira sa Quezon City. Taong 2017 din nang mamatay ang aking inaalagaang matanda. Kaya't nang pumanaw na ito ay natapos na rin po ang aking serbisyo sa pamilya nila. Masasabi ko pong naging close na rin po ako sa pamilyang yon dahil halos 3 taong ko rin pong inalagaan ang matanda bago ito binawian ng buhay. Nakatira po ang matanda sa poder ng kanyang mga anak, sina Ma'am Gilda po at Sir Mike. Tulad ng karamihan ng mga mayayaman, madalas din po silang wala sa bahay dahil busy sa kanilang trabaho. At ang mga anak naman po nila ay nakatira sa kondo na malapit sa mga universidad kung saan sila nag-aaral. At dahil ako nga po ang caregiver ng matanda, ay kapag may mga reunion at mga pagsasalo-salo ay kasama din po ako. Kaya't kilalang kilala ko na rin po ang kanilang pamilya. Pati na ang kanilang mga sekreto. Alam ko po na kahit na mukhang maayos po ang pamilya nila sa labas, ay marami po silang problema. Tulad na lamang ng pagiging babaero ni Sir Mike, nakita ko pong sobrang apektado si Ma'am Gilda. Kaya naman sobrang naging banidosa ito at naging suki ng derma, ng gym at ng salon. At doon ko nga po naisip na mas mabuti na nga po siguro ang maging mahirap kaysa mayaman nga pero miserable naman sa sariling bahay at pamilya. Nang natapos na po ang serbisyo ko sa pamilya ay nahirapan po akong makakuha ng ibang employer. Kamalas-malasan nga po dahil ilang buwan pa lamang kaming kasal noon ni Alan at nag-iipon dahil nagbabalak na nga po kaming magkanak. Kaya naman na nagtanong si Ma'am Gilda kung meron daw po ba akong kakilala na mapagkakatiwalaan na pwede nilang maging personal driver ay nirekomenda ko po si Alan. Kumpara po kasi sa sweldo na ino-offer ni Ma'am Gilda, ay laking diferensya po sa pagdadriver ni Alan sa ride-sharing app kung saan ay pagod at puyat pa siya. Ano mahal, kumusta ang pag-uusap niyo ni na Ma'am Gilda at Sir Mike? Ayun, maganda.
Si Sir Mike lang ang nakausap ko kanina. Wala yung asawa dahil nasa bakasyon daw. Pero yun na nga, ang una kong trabaho sunduin sa airport sa Biyernes. Kumusta naman? Kumpirmado ba yung sahod? Oo, at saka may health and medical insurance pa. Professional na professional. Tapos may sarili pa akong kwarto ron. Pwede rin ako matulog dun kung sakali may mga emergency at gabi ng hatid o sundo. Oo, swerte nga ako sa kanila Kuminsan nga, pumepetiks na lang ako at nag-e-enjoy dun sa bahay kasi kadalasan naman tulog yung matanda. Napakalaki nga ng bahay at ang ganda. Sosyal na sosyal. Parang mas mayaman pa ata sila doon sa operator namin dati. Kaya nga rin talagang ingat ang mga yon at hindi kumukuha ng basta-basta ng mga tauhan dahil nga yayamanin. Isa pa, laging wala dun sa bahay. Kami lang ng mga maid ang naiiwan. Sana umabot din tayo sa puntong gano'n, no, mahal? Yung may gano'n na tayo kalaking bahay, kumakain ng masasarap araw-araw at nakakapagsuot ng mga magagarat mamahaling damit. Sana nga. May awa ang Diyos. Pero alam mo, mahal, kahit naman sila ganun kayaman, parang hindi ko pa rin ipagpapalit ang isang tahimik at mapagmahal na pamilya. Kasi kahit ganun sila, naku, watak-watak yan sila. Ang daming drama ng mga kamag-anakan yan. Sila-sila mismo nag-aaway dahil sa mana, pera, mga negosyo. Tapos kahit nasa isang bahay lang yan sila, magkakaiba yan ng kwarto. Ano? Hindi sila magkasama ng asawa niya sa kwarto? Oo no, halos hindi nga magkibuan yung mga yan. Kung sa bagay, minsan lang din kasi nagpapang-abot yan sila sa bahay. Si Sir, laging wala out of town. Si Ma'am Gilda naman, may sarili ring negosyo, pero mas pa-party-party lang ang inaatupag. Yung mga anak nila, tuwing weekend lang din umuwi dahil nga sa mga kondo nga rin nakatira na malapit sa eskwelahan nila. Nagkakasama-sama lang sila tuwing weekend at bakasyon. Ang lungkot naman pala. Kaya nga, kung papipiliin ako, mas okay na yung umalwan lang ng konti yung buhay natin kaysa naman maging kasing yaman nga nila. Pero parang ang naging kapalit naman, pagkawasak ng mga personal nilang buhay. Huwag ka mag-alala. Kahit na yumaman tayo ng ganun, hindi sa atin mangyayari yun. So, promise? Pexman, mamatay man! Baka mamaya, malaman ko na lang pinupormahan mo na yung mga kasambahay doon ha. O kaya baka isama-sama ka ni Sir sa mga pinupuntahan niya mga beer house. Naku, subukan mo lang talaga. Si Ma'am Gilda naman yung magiging pinakaamo ko. At ano naman mapapala ako sa mga lakad nun? Puro matrona mga kaibigan nun, panigurado. At saka, bakit pa ako maghahanap ng iba? Kung yung asawa ko pang Miss Universe na ang ganda. Sus, bulero. Naging maayos naman po ang mga unang linggo ni Alan kina Ma'am Gilda Papadudot. Dahil din po mataas ang kanyang sweldo ay hindi na po ako nagmamadali na maghanap ng mapapasukang trabaho. Nagsimula na lang po muna kami ng maliit na online reselling shop. At yung kinikita doon ay nilalagay ko lang po sa ipon naming mag-asawa. Nakatulong din po ang pagpapahinga kong yon dahil nag-iisip na nga po kami na magkaanak ni Alan. At matapos din po ng ilang buwan ay pinagpala naman po kaming mag-asawa at nabuntis din ako. Pero sa mga sumunod po na buwan ay unti-unti na po akong nakapansin ng pagbabago kay Alan Papadudot. Napapansin ko na mas nagiging maporma na ito at nadadalas din po ang hindi nito pag-uwi sa bahay dahil napapadalas daw po ang mga lakad ni Ma'am Gilda. Dahil daw sa traffic ay mas makakabuti pa na doon na lang daw po siya matulog sa bahay nila. Kesa naman umuwi pa sa amin para lang matulog at umalis muli matapos lang ng ilang oras dahil kailangang maghatid ng maaga. Hindi lang po ako umiimik noon pero iba po ang pakiramdam ko. Kutob ko po ay nagdadahilan lang si Alan at may milagro ng ginagawa. Karen, may gagawin ka ba sa isang linggo? May pasok ako sa trabaho. Bakit ate? Anong meron? Kasi baka pwedeng dito ka na muna matulog next week. Next week? Buong linggo? Oo sana. Halos layo din naman itong bahay namin dun sa pinapasukan mo, di ba? Oo. Halos pareho lang naman ang layo.
Bakit? Anong meron? Kasi si Kuya Alan mo, buong linggo daw siya mawawala next week. May seminar daw kasi si Ma'am Gilda at kailangan niyang ihatid at sundo. Gabi na raw natatapos at maaga nagsisimula kaya sayang daw kung uuwi pa siya dito. Mapapagod lang siya sa biyahe at traffic. Ha? Oo sige, wala namang problema. Pero ate, napapadalas ata yung hindi pag-uwi ni Kuya dito sa inyo ah. Ang hirap niyan kasi buntis ka pa naman. Kapag may emergency, wala ka man lang makasama dito minsan. Kaya nga eh. Pero doon naman sa ibang araw minsan, pa isa-isang gabi lang siya nawawala. At saka, ilang buwan pa lang naman itong si baby, hindi pa naman ganun kasela ng kalagayan ko. Kahit na! Mahirap pang mag-isa lang dito. Nakakapag-alala yan. At kung ganyan ka-busy ang schedule ni Kuya Alan, paano na lang sa mga susunod pang buwan? Mas magiging delikado na ang lagay mo nun. Naku! Ang sabihin mo, ang mas nag-aalala ko baka may ibang inuuwian. Ano? Joke lang. Naku ate ha, feeling ko may pinaguhugutan yung hirit mo na yan. Bakit mo nasabi yon? Ano nangyari? Wala! Ay naku ate, kilala kita. Alam ko yung mga ganyang tono mo, may hugot yan. Ewan? Siguro napaparanoid lang din ako dahil buntis. Alam mo yon, yung emosyonal. Feeling ko kasi parang biglang naging malayo si Alan sa akin. Paanong malayo? Madalang na lang kami magkwentuhan. Parang palaging aligaga at lumilipad ang utak tapos nag-shopping ng mga bagong damit. Akala mo may pinopormahan. Pero minsan naisip ko baka naman ganun talaga kasi nga syempre personal driver, kailangan presentable siya dahil puro mga mayayaman yung mga nakakasalamuha niya araw-araw eh. Naku ate, sabi ko na eh. Parang may nagbago nga ng konti kay Kuya Alan nung huli tayong nagkita-kita. Ngayong nabanggit mo, parang babae nga ang dahilan. Ano ka ba? Ginagatungan mo pa ako eh. Di ako gumagatong ate ha. Kinukumpirma ko lang yung mga hinala mo. Habang tumatagal po ay mas lumalakas ang kutob ko na may ibang babae si Alan, Papa Dudut. Bukod sa napapadalas po kasi ang hindi niya pag-uwi sa amin, napansin ko rin pong may pagbabago sa ugali niya. Kung minsan po kasi pakiramdam ko ay palagi po siyang distracted o iba ang kanyang iniisip. Kung minsan naman po ay sobrang sweet niya sa akin na parang bumabawi na ewan. Pero kahit na gano'n naman po, kahit na papaano ay hindi naman po siya nakakalimot sa mga obligasyon sa amin. At never po naming naging problema ang pera. Hanggang isang araw ay may napansin akong kakaiba sa damit ni Alan. May kakaiba po itong amoy, pabango ng babae. Nung una ko po itong napansin ay binabaliwala ko lamang ito. Pero nang napapadalas na po ang napapansin kong amoy sa kanyang mga damit ay kinompronta ko na po si Alan, Papa Dudut. Pero kagaya ng inaasahan ay tinanggi niyang may babae siya. At ang idinahilan niya, ang amoy daw na yon ay air freshener daw sa kotseng minamaneho niya. Matapos pong i-deny ni Alan na nang bababae siya ay mas lalo po akong nagduda sa kanya, Papa Dudut. Kitang-kita ko po kasi sa reaksyon niya na nagulat po siya sa aking sinabi at halatang nag-iisip lang ng maidadahilan. Kaya po mula nang kinompronta ko po si Alan ay naging mapagmasid na po ako sa mga kinikilos niya. Pati po sa social media accounts niya ay iniimbestigahan ko na rin. Chinek ko ang lahat ng mga babaeng hindi ko kilalang nasa friend list niya. At tinitignan ko kung posible kayang yon ang kinakalaguyo niya. Pero wala po akong nakitang kakaiba. Sinubukan ko rin pong makialam sa cellphone ni Alan, Papa Dudut at alamin ang password niya. Pero hindi ko po makuha-kuha. Hanggang sa isang araw ay may napansin po akong kakaiba kay Alan. Ang dami niya pong mga bagong damit at pabango. At lahat po yun ay branded at mga mukhang original. Pero ang pinagtataka ko po ay parang kahit na marami siyang mamahaling damit at gamit ay hindi pa rin naman kami kinakapos sa pera. Nagsimula na po akong magtaka kung saan siya kumukuha ng ekstrang pera niya. Mabuti naman at maaga ka ngayon.
Oh, namili ka na naman? Wala, konti lang naman to. Nagluto ka na ba? Magluluto pa lang. Wag na. Tamang tama, may dala ako ditong pagkain. Oh, mamahaling restaurant to Sinamahan ko kasi si ma'am kanina eh. Nag-meeting siya dyan. In-orderan na rin ako ng pagkain para daw sa atin. Naku, ang bait talaga ni Ma'am Gilda. Oo, mabait talaga. Ano na naman sinaping mo? Mga damit lang to tsaka rubber shoes. Naka-sale kasi. Ay sige nga, akin na para malagay na sa labahan. Andyan sa bag. Oh, mga branded to 2.5 para sa isang polo? Grabe naman. Yan yung original price. 500 ko lang nabili ang mga yan. Teka, 3 to Tapos may mga t-shirt pa. Kung 500 ang isa nito, magkano inabot? Mura lang yan. Mga naka-sale na yan. Kung 3 to, 1.5 para sa polo lang. Alan, alam ko na kailangan mong bumili nitong mga magagarang damit para sa trabaho, pero parang nakakapanghinayang naman. Ilang damit na mabibili mo sa 500? May bonus naman ako eh. At saka hindi naman tayo kinukulang dito, di ba? Yung rubber shoes na yan. Mukhang original yan at mamahalin magkano naman yan? Basta. 2,000, 3,000. Basta mura lang yan. Naka-sale din yan. Alan, sana yung mga ganyan iniipon na lang natin. Bakit? Meron pa rin naman ako naiipon sa totoo lang yan nga ang pinagtataka ko Ano? Bakit kahit panay ang bili mo ng mga mamahaling gamit, hindi tayo kinakapos sa pera? Magaling ako mag-budget Bakit ba? Ikaw din naman dyan sa online mo Hindi naman ako humihingi dyan sa mga kinikita mo dyan Bumibili ka rin naman ng mga gusto mo. Pero hindi mga ganyang kamahal na hindi na praktikal bilhin. Hindi naman tayo mayaman Bakit? Ngayon lang naman ako bumili ng mga ganitong bagay para sa sarili ko At saka akala mo lang mahal yung mga yan. Pero kumpara sa mga chipipay na damit, yung mga yan taon bago masira. Andun na ako. Pero nagtataka ko kung saan mo kinukuha ang extra mong pera. Alam kong sweldo mo at alam kong hindi mo kayang bumili ng mga ganyang kamahal. Ano na naman bang pinapalabas mo? Nagtataka lang ako kung saan ka kumukuha ng extra. Binibigyan ako ng bonus minsan. Pag nagpapabili, kadalasan hindi na kinukuha yung sukli. Iniipon ko at yun ang pinambibili ko ng mga yan. O ano? Okay na? Hirap sa'yo Masyadong kung ano-ano iniisip mo sa akin. Wala kang tiwala. Lumabas-labas ka nga minsan at nang hindi ka nabubuang dito mag-isa sa bahay. Kapag nagtatalo po kami ni Alan ay palagi niya po akong binabaliktad, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na kung ano-ano raw ang iniisip ko at napaparanoid ako dahil madalas na naiiwan lamang ako mag-isa sa bahay. At dahil daw buntis ako, kaya ako nagiging emosyonal. Sa makatuwid ay pinapalabas po sa akin ni Alan na walang basihan ng mga pagtatanong at mga pagdududa ko sa kanya. Pero the more na sinasabihan niya po ako noon ay mas lumalakas pang lalo ang aking paghihinala. At hanggang isang araw nga po sa 7th buwan ng pagbubuntis ko ay naulit na naman at nagpaalam sa akin si Alan na mawawala daw siya ng 1 linggo. At sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay out of town pa daw dahil kailangan daw niyang samahan si Ma'am Gilda sa Cebu para ipagmaneho at maging bodyguard habang binibisita nito ang bagong kumpanyang itinayo raw sa Cebu. Ha? 1 linggo? Oo, may ribbon cutting at kung ano-ano pang gagawin daw dun Bakit wala ba silang driver doon sa Cebu? Wala na raw yung driver dun Nagretiro na. Ang andun lang daw sa bahay nila, yung caretaker. Bakit hindi na lang doon kumuha na magmamaneho? Kabisado mo ba yung Cebu? May waste naman Kaya nga ako isasama dahil sa akin nagtitiwala. Siyempre mga mayayaman yan. Paano kung kidnapin yan? Paano kung hold upin yan doon? Palibhasa kasi wala kang kalam-alam sa mga buhay ng mga mayayaman. Bakit ka galit? Nagtatanong lang naman ako Para kasi may pinapalabas ka na naman Hoy Alan, huwag kang defensive. Siguro may tinatago ka talaga Umamin ka nga. Saan ka ba talaga pupunta? Sa Cebu nga. Tumahimik ka na nga lang. Buntis ka di ba? Pinapahamak mo magiging anak natin dahil dyan sa mga walang kakwenta-kwenta mong pagdududa. Ako? Ako pa ang magpapahamak sa anak natin? Ikaw nga
tong lalayas ng 1 linggo at iiwan ako dito mag-isa na pwede ako manganak anytime? Bakit? Di ba pumayag naman si Karen na makasama mo dito? At hindi naman tayo makakaabala sa kanya. Babayaran naman natin siya. Yan nga problema sa'yo eh. Nagbago na yung ugali mo. Para sa'yo lahat ngayon nabibili na ng pera. Feeling mo mayaman ka. Ano? Hoy Carmela, tandaan mo. Kung hindi sa pagtatrabaho ko, hindi tayo mabubuhay dito. At bakit mo sa akin sinusumbat yan ngayon? Di ba kasunduan natin? Ikaw muna magtatrabaho at ako magpapahinga para magkaanak na tayo? Hindi lang ako may gusto nito. Plano natin to. Problema sa'yo, parang nakalimutan mo na mga plano natin eh. Parang nakalimutan mo nang may pamilya ka at magiging ama ka na. Ang OA! Napaka-OA mo! Sa halip na singhalan mo ko at maging defensive ka dyan, kausapin mo na lang ako ng maayos. At sagutin mo ng maayos ang mga tanong ko. Bakit? Ano bang tanong mo? Saan ako pupunta, di ba? Sa Cebu. Anong gagawin ko ron? Magmamaneho ko ron. Magtatrabaho ko para may maipangkain tayo dito. Kanina ko pa yan nasagot. Ano pa pinuputok ng butsi mo dyan? Di ako naniniwala. May babae ka. Tumigil ka nga. O ito, tawagan mo si Ma'am Gilda. Dali, kumpirmahin mo. O ano, ayaw mo? Di sige, ako ang tatawag at ipapakausap ko sa'yo para matigil ka na. Wag na. O ano? Ngayon ayaw ka. Magagalit ka tapos hindi mo naman kayang panindigan. Ikaw Carmela, kontrolin mo yung emosyon mo. Tandaan mo, kapag ikaw nakunan dahil dyan sa mga imahinasyon mo, kasalanan mo lahat yan. Labas ako dyan. At hindi kita mapapatawad kapag may nangyari masama sa anak natin dahil dyan sa kaoean mo na yan. Tinuloy po ni Alan ang kanyang biyahe papunta ng Cebu, Papa Dudut. Pero hindi ko po talaga maalis sa sarili ko ang pagdududa kung talagang aalis siya para sa trabaho. O nagdadahilan lang siya para makipagkita at makasama ang kalaguyo niya. Pero dahil nga po sa 7 buwan ko na yon ng pagbubuntis ay iniwasan ko na lamang po ang ma-stress. Medyo natakot din po ako sa babala ni Alan na baka makunan ako dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Kaya kahit na napakahirap po sa akin ay pinigilan ko pong maparanoid at magalit. Pero sa ika-4 na araw sa out of town ni Alan ay hindi ko na po napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. At dahil dati ko na rin namang naging amo ay meron pa rin po akong personal na number ni Ma'am Gilda. At nangahas na nga po ako at tinext ko siya upang kumpirmahin kung may biyahe nga ba siya sa Cebu at kung kasama niya si Alan. Sumagot naman po si Ma'am Gilda sa text ko at kinumpirma na nandun nga sila sa Cebu at kasama niya raw po doon si Alan. Sa totoo lang po ay hindi ako makapaniwala noong una. At inihanda ko na ang sarili ko na makabasa ng bagay na ikakagalit ko kay Alan. Pero dahil nga po kinumpirma naman ni Ma'am Gilda na kasama niya si Alan ay bahagya na pong napayapa ang pakiramdam ko. At sa totoo nga lang po ay medyo nakonsensya din po ako. Baka nga naman masyado akong nagiging OA kagaya nga ng sinasabi ni Alan. At kung ano-ano ang naiisip ko dahil buntis ako at emosyonal. Pero sa pag-uwi po ni Alan ay hindi ko po akalain na mauuwi sa malaking away ang pag-text ko kay Ma'am Gilda. Sumbat niya po sa akin ay hiyang-hiya daw po siya kay Ma'am Gilda dahil tinext ko pa daw po ito at inistorbo para lamang sa kababawan at pagsiselos ko. Sobrang nag-guilty po ako noon, Papa Dudut, at napahiya din kay Ma'am Gilda. Gayon pa man dahil sa pagwawala pong yon ni Alan ay mas lalo ko po tuloy naramdaman, Papa Dudut, na may maling nangyayari. Hindi ko lang po matukoy kung ano yon. Ang gwapo-gwapo naman ng junior na to, manang-mana sa tatay. Mahal, kailan natin pabibinyagan si Junior? Kakausapin ko yung pare doon malapit sa village ni Ma'am Gilda. Magpa-schedule na tayo. Ang ganda na simbahan na yun. Sosyal na sosyal. Ang ganda sa pictures. Medyo malayo yun ah. Bakit di na lang dito sa malapit para mas marami tayong mga kakilala na pwedeng makapunta? Ang litong simbahan dito sa atin eh. Ang gulo-gulo pa sa kalsada.
Ang dami mga vendor at mga nanlilimos. Mabuti na doon sa simbahan na malapit kina ma'am. Tahimik na, sosyal pa. Naku, baka mas mahal naman dun. At saka paano ang reception? Di ba dapat medyo malapit lang din dun sa simbahan para madaling makapunta ang mga tao? Di doon na lang din sa malapit. Ang dami mga restaurant doon. Ang mahal na mga restaurant dun Puro mga class. Hindi natin kakayanin. Akong bahala sa magagastos. Ang mahalaga, maging espesyal ang binyag ni Junior. Mahal. Hindi naman mahalaga yung laki ng simbahan o sosyal na kakainan. Ang mahalaga, mabinyagan ng bata. Yun lang. Ano ka ba naman? Isang beses lang bibinyagan ng anak natin tapos titipirin mo? Tapos paano pagtanda niya? Yung mga pictures na makikita niya, dugyot yung itsura ng lugar. Alan, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan Ang sa akin lang, ngayong medyo umaangat na estado natin, dapat naman umangat na rin kahit papano yung mga kinakainan at lugar na iniikutan natin. Ako na gagastos para doon. Huwag mo nang tipirin ang anak mo. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Sino kukunin natin mga ninong at ninang? Naisip ko si Ma'am Gilda. Si Ma'am Gilda? Papayag ba yun? Nasabihan ko na siya at pumayag na siya. Ha? Sigurado ka? Baka nahihiya lang tumanggi. Hindi naman niya tayo ganun ka-close at ang yaman-yaman nun parang nakakahiya. Kaya nga mas okay na kunin ninang kasi mayaman yun. Pero hindi naman yan ang punto ng pagkuha ng ninang. Ang mga ninong at ninang ang silbi niyan, sila yung tatay yung magulang sa mga inaanak nila kapag namatay yung mga totoong magulang. Ano ka ba, Carmela? Ang dami mo sinasabi dyan, mga wala namang kwenta. O di sige, Ma'am Gilda na kung sinasabi mong pumayag na siya. Si Sir Mike kinuha mong ninong. Hindi na, si Ma'am Gilda na lang. Alam mo namang hindi magkasundo yung dalawang yun At saka pamahiin, di ba? Bawal gawing ninong at ninang ang mag-asawa. Okay, sige. Nang nag-uusap po kami ni Alan tungkol sa binyag ng aming anak ay doon na po biglang may pumitik sa aking realisasyon at paghihinala na ni minsan ay hindi ko akalaing sasagi sa utak ko. Sa loob po ng maraming buwan ay kung sino-sino mga babae ang pinaghinalaan ko na posibleng kalaguyo ni Alan. Mga ex-girlfriend niya, mga babaeng nag-add sa kanya sa social media, mga babae na na-meet niya habang nagtatrabaho siya. Pero ni minsan ay hindi ko po naisip na posibleng si Ma'am Gilda ang kinakabitan niya. At nang naisip ko po yun, ay biglang parang nagkaroon ng kasagutan ng lahat ng aking mga tanong. Mga mamahaling damit ni Alan, yung pagiging banidoso niya at higit sa lahat ay ang pagiging pakawala niya sa pera. Ayoko man pong isipin dahil nakapalagayan ko na po ng loob sina Ma'am Gilda. At bukod pa dyan ay medyo nandidiri din ako dahil sa kasing edad na ng nanay ko si Ma'am Gilda. Ay unti-unti na rin pong bumigat ang paghihinala ko na boy toy ni Ma'am Gilda ang asawa ko. Bulaga! Bulaga! Ang cute ng tawa nitong anak mo, ate, oh! Ate! Hoy, ate! Ha? Ano? Oh, ano na naman yung iniisip mo? Kanina ka pa tulala dyan Wala. Ay, nako. Si Kuya Alan na naman yan, ano? Saan na naman daw ba siya nagpunta ngayon? Sa Baguio daw. Mamimili daw ng mga halaman si Ma'am Gilda doon. Alam mo, ate, kung sino-sino pa ang pinaghihinalaan mong babae, tapos yun pala, amo ni Kuya Alan yung kalaguyo niya, no? Ha? Ay, joke lang, ate. Ito naman, kadiri kaya yun. Oo nga. OMG, ate. Pinaghihinalaan mo nga na yung amo ni Kuya Alan yung kabit niya? Hindi, ano ka ba? Kasing edad na ng nanay niya yun, no? OMG! Ate, oo nga! Posible nga! Kasi bakit biglang parang naging sosyal tong si Kuya Alan? At saka kung gumastos, kala mo CEO ng kumpanya. Hindi, ano ka ba? Huwag mo nga akong pinag-iisip ng mga nakakadiring bagay. Sus!
Ate, sigurado ako naiisip mo rin yan. Ano, di ba? Totoo? Aminin mo! Oo, nagdududa rin ako. Ano ba yan, ate? Parang kung totoo yan? Yung karibal mo, parang nanay mo ng edad! Hindi mo pa kasi nakikita si Ma'am Gilda. Kahit na lampas 50 na yon, mas sexy pa sa akin. At mukhang tetrentahin lang dahil bukod sa adik na sa Zumba, ang daming mga pinaretoke sa katawan. We, di nga. Ay, teka. Ito, tignan mo. Etong picture niya. Hala ate, oo nga. Medyo halata mo ng konti na may edad na. Pero ang katawan, unfair, parang hindi pa nanganak. At hindi naman sa pag-aano ate ha. Pero parang kabahan ka nga kung ito man yung ipinagmamaneho ni Kuya Alan araw-araw. Pero baka naman napaparanoid lang ako, Karen. Malaki na rin ang tiwala ko kay Ma'am Gilda. Kung meron mang babaeng nagsusustento kay Alan, baka isa sa mga amiga ni Ma'am Gilda. Hindi rin naman magagawa sa akin to ni Ma'am. Nang nailabas ko na po ang pangamba ko sa kapatid kong si Karen at nang narinig ko rin po ang opinyon niya, ay doon na po talaga ako nagsimulang magduda rin kay Ma'am Gilda Papadudut. Para po kasi sa edad ni Ma'am Gilda ay talagang napaka-sexy at maganda siya. Hindi ko yan maikakaila, may pagkatsinita, maputi, tapos ay may tulong pa ng siyensya at mga mamahaling mga damit at gamit. At hindi rin po ako nagtataka kung matipuhan ni Ma'am Gilda si Alan Papadudut. Bukod sa bata pa po kasi ay may itsura naman po kasi talaga ang asawa ko. Matangkad, moreno, maganda ang katawan. Lalo po nung naging mas banidoso siya at naka-afford ng mga mamahaling mga damit. Mas lumabas din po ang pagiging gwapo niya. At kapag idikit mo siya sa mga mayayaman ay hindi rin malayo na maisip mo na may kaya siya at itsura sa asta niya. Pero pinigilan ko pa rin po na pag-isipan sila ng masama dahil bukod sa tumatayo ang balahibo ko sa ideya na may sugar mommy ang asawa ko, ay napakalaki na rin po ng tiwala ko at mataas na din ang pagtingin ko kay Ma'am Gilda. Naghanda na po kami sa magiging binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Siya na rin po ang naglakad ng lahat. Schedule sa simbahan na gusto niya, reception sa mamahaling restaurant at mga imbitado. Kompleto rin po pati ang videography, ang photo booth at kung ano-ano pa. Tansya ko po ay gumastos ng napakalaki si Alan para sa binyag ng anak namin. Pero hindi ko na rin po binanggit ang pag-aalala o ang pagdududa ko kung saan siya kukuha ng ipambabayad sa magarbong binyaga na yon. Nang papalapit na po ang binyag ay humiling po ako ng isang sign sa aking pagdududa kina Alan at Ma'am Gilda Papadudut. Alam ko po kasi na ang mga mayayaman ay malimit ng hindi nag-a-attend ng mga binyag at nagpapadala na lamang ng proxy. Lalo pa kung hindi rin naman sosyal ang nag-iimbita o kung wala silang mapapala sa pagpunta. Sa tinagal-tagal ko po kasi na nagki-caregiver sa pamilya ni Ma'am Gilda ay medyo nakabisa ko na po ang utak ng mga mayayaman. At alam ko po na kadalasan ay hindi sila mag-e-effort na pumunta sa isang salo-salo o event kung wala naman silang makukuha dito. Tulad ng dagdag na koneksyon na magagamit sa negosyo o ang mapagyayabangan nila ng estado nila sa buhay. In short, sinabi ko po sa aking sarili na kapag personal na dumalo si Ma'am Gilda sa binyag ng anak namin ni Alan ay malamang na may relasyon nga silang dalawa. At nang dumating nga po ang araw ng binyag ng anak namin ni Alan, ay personal na dumating si Ma'am Gilda. Ma'am Gilda, dito na kayo maupo sa table namin. Ay, thank you, Alan. Very gentleman naman. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil ngayon, magkumpare na tayo. Oh, Carmela, long time no see. Oo nga po, long time no see po, Ma'am Gilda. Oh, wag ka nang mailang at ngayon magkumare na rin tayo.
Buti naman po at napaunlakan ninyo itong munting selebrasyon ng pamilya namin. Naku, syempre naman, kayo naman. Parang pamilya ko na rin kayo, no? Salamat po. Parang nanay na rin po ang turing namin sa inyo ni Alan. Grabe ka naman makananay kay Ma'am Gilda, Carmela. Batang-bata pa yun si Ma'am, oh. Oo nga, Carmela. Ano pa yan? Age is just a number. Oo nga po Parang nakakatandang kapatid nga lang namin kayo. Yan. Older sister. That's more like it. Ma'am, wine pala. Gusto nyo, ikuha ko na kayo ng wine? O sige. Pero ano bang wine ang meron sila dito? I don't think meron sila nung gusto ko. Pero it's okay, Alan. Don't worry about it. Mamaya na lang ako magwa-wine. Sige po. So, kumusta pala, Carmela? Medyo tumaba ka ng konti since nung huli tayong nakita, ha? Ganun po ba? Naku, sinasabihan ko ngayon mag-gym kaso ayaw. Tamad naman. Naku, Carmela, dapat kahit na nanay ka na, hindi mo pa rin pababayaan ang katawan mo. Oo nga po Baka mambabae pa tong si Alan, ano? Nga po pala, Ma'am Gilda. Ano pala yung air freshener ninyo sa kotse? Ang bango-bango po Parang gusto kong maglagay din sa CR namin. Air freshener? Yan po Naamoy ko nga po sa inyo nung nagbeso-beso tayo kanina. Ang bango po kasi. What? Carmela, it's not air freshener. It's my customized perfume that I ordered from France. Talaga po? Kasi naaamoy ko rin yan kay Alan At ang sabi niya air freshener daw sa kotse. Carmela! Sobrang dami niyo po ba maglagay ng pabango kaya pati sa damit ng asawa ko dumidikit? Kuminsan nga po abot hanggang brief Carmela, ano ba? Excuse me? Carmela, anong gusto mong palabasin? Ma'am, huwag niyo napansinin yan. Wala naman po akong gustong palabasin. Pero tanong meron. Sugar mommy po ba kayo nitong asawa ko? Excuse me? Carmela, ano ba? Tumahimik ka na. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Ang tanong ko, binabayaran niyo ba ang asawa ko para ikama niyo? How dare you! Ano ba? Tama na, Carmela! Tama na! Make her stop! Bitawan mo si Ma'am Gilda! Stop it! Tama na yan! Naging malaking iskandalo po ang naging sampala namin ni Ma'am Gilda sa mismong binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang sarili ko. Lalo na noong naamoy ko ang pabango ni Ma'am Gilda na matagal ko na rin pong naaamoy sa mga damit ng asawa ko. Nang nasinghot ko po ang pamilyar na amoy na yon ay bigla pong parang sinampal din ako ng realisasyon na siya nga si Ma'am Gilda nga ang kabit ng asawa ko. Matapos nang nangyari sa binyag ay hindi na rin po ako tumuloy sa bahay namin ni Alan Papadudut. Kasama ang aking anak ay dumiretso na ako sa bahay ng kapatid kong si Karen. Sa punto pong yon ay handang-handa na po akong makipaghiwalay kay Alan. Pero matapos ang ilang araw nang medyo kumalma na ako, ay unti-unti na rin po akong natakot. Natakot na lumaki ang anak namin sa isang broken family. At higit sa lahat ay natakot din po ako. Natakot ako na paano kung nagpadala lang po ako sa aking emosyon at wala naman talaga silang relasyon ni Ma'am Gilda. Kung tutuusin po kasi ay amoy lang naman ang pabango ni Ma'am Gilda ang naging batayan ko para isipin na siya ang kabit ng asawa ko. Kung tutuusin ay wala pa rin po akong konkretong ebidensya sa pambababae ni Alan. Pero matapos po ang ilang araw ay nakuha ko na po ang konkretong ebidensya na hinahanap ko. Nakaramdam po ako ng kakaiba sa maselang bahagi ng aking katawan. At nang nagpa-check up po ako, nalaman kong may STD po pala ako. Sandali! Sino yan? Ikaw na naman, Kuya Alan? Nasaan ang ate mo? Ang kulit mo naman, Kuya Sinabi na ngang ayaw kang makausap ni ate. Wala akong pakialam sa ate mo. Andito o para kunin ang anak ko. Tabi nga dyan! Ay, ano ba? Hoy Kuya, trespassing ka na ha? Nasaan ang ate mo?
ginagawa mo dito? Kukunin kong anak ko! Bitiwan mo ang anak ko! Kuya, bitiwan mo nga yung bata! Akni ang anak ko! Kidnapping ang ginagawa mo! Wala akong pake! Ate, sandali lang Tatawagin ko na si Chairman! Hoy! Akin na! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Hindi! Magkakamatayan tayo. At anong balak mo, ha? Paano mo bubuhayin tong anak ko? Dumay-dede pa to. Ipapadede mo dyan sa sugar mommy mong menopause na? Tumahimik ka! Hanggang ngayon, ipinagpipilitan mo pa rin ang kaibangan mo na nang bababae ako! Kahibangan? Ay, ang STD mo, kahibangan ko rin ba? Ano? Ano, nagulat ka? Na alam ko na may STD ka, no? Wala akong STD! Saan mo nakuha yan? Diyan sa matronang gilda na yan, kung sino-sinong lalaking kinakana, di ba? Hoy, Alan! Kung sa tingin mo naka-jackpot ka na dyan sa gilda na yan, nagkakamali ka! Pag nagsawa yan sa'yo, itatapong ka lang din yan tulad ng ibang mga pampalipas oras niya! Tumahimik ka, wala nga akong STD! Kung wala kang STD, eh kanino ko nakuha ang sakit ko? Nakakatiri ka! Abamalay mo kung sino nagbigay sa'yo niyan! Kapal na mukha mo! 9 na buwan ako nagbuntis. Halos kakapanganak ko pa lang, ikaw pa lang ang gumagalaw sa akin. Hayop ka, nakakatiri ka! Wala akong alam sa sinasabi mo! Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko, nakakatiri ka! Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang anak ko! Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Marumi ka! Nakakadiri ka! Masama kang tao at wala kang kwentang ama! Akin na yung anak ko! Ate, papunta na ang barangay! Ikaw huwag mong hintayin na kaladkarin ka nila palabas! Lumayas ka sa harapan ko! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Matapos po noon ay mga ilang beses pa ring pinagtangkaan ni Alan na kunin ang anak namin pero hindi po ako pumayag. Nang malaman ko po na binigyan ako ng STD ni Alan ay doon ko na po talaga nabuo ang aking pasya na hindi na po ako makikipagbalikan pa sa kanya. Diring-diri po ako noon kay Alan, Papa Dudut, at diring-diri po ako sa sarili ko. Dahil sa nangyari ay kumonsulta na rin po ako sa isang abogado kung ano ang maaari kong gawin upang mapawalang bisa na ang aming kasal. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko pa rin po natutuloy ang masalimuot na prosesong yon. Kahit 1 taon nang nakakalipas dahil kulang pa rin po ang ipon ko para sa pagpapaanak. Ang huli ko pong balita ay nagtatrabaho pa rin po si Alan kina Ma'am Gilda. At ayon nga po sa mga kwento-kwento at chismis ng mga kakilala ay simula nga daw po ng mag-pandemic ay doon na ata tumira talaga si Alan sa bahay ni na Ma'am Gilda at hindi na umuwi sa dati naming bahay. At hindi ko po maalis sa isipan ko na siguro'y mula nang mag-lockdown ay naging ganap na ngang boy toy ni Ma'am Gilda si Alan. Na anytime ay pwede niyang babain sa driver's quarter kapag gusto niyang maglibang. At dahil din po sa mga nabalitaan ko ay mas lalo ko pong na-realize na tama ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Tama na nakipaghiwalay ako kaagad kay Alan. Dahil bukod sa niloloko niya ako, binigyan ako ng sakit, ay na-realize ko na hindi ko na pala talaga siya kilala. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na masisilaw ng pera si Alan. At kapalit pala ng konting karangyaan at luho sa buhay, ay handa pala niyang ipagpalit ang sarili niyang mag-ina. Kaya kahit na natatakot po ako na maging single mom, ay nagpapasalamat na rin po ako na maaga pa lang ay natuklasan ko na kung ano ang klaseng tao pala talaga si Alan. At nailayo ko na rin ang anak ko sa irresponsable niyang ama. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapipili ninyo ang kwento kong basahin. At sana rin po ay may napulot din kayong aral ang ating mga kabarangay sa masaklap ko pong pinagdaanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmela. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love